Samantala, sa gitna naman ng krisis sa enerhiya na kinakaharap ng bansa, binigyang diin ng isang mambabatas na dapat pa ring dinggin ng Kamara ang mga nakahaing reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil maayos umano itong inihain at inindorso sa Kongreso. Si Kate Renya para sa 13 sa Tanghali Live. Kate? Bien, sa kinakaharap na krisis sa enerhiya ng bansa, iginiit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na hindi dapat ito gawing dahilan para ipikit ang mata sa mga reklamo tulad nitong tumatakbong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw din niyang ipinunto na kayang gampanan ng pamahalaan ang higit sa isang tungkulin. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Adyong, dapat pa rin dinggin ng Kamara ang mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente kahit may iba pang problemang kinakaharap ang bansa. Paliwanag ni Adyong, maaaring tugunan ng pamahalaan ang iba't ibang isyu ng sabay-sabay kapag maayos ang paghahati-hati ng trabaho. Dagdag niya, kumikilos na ang pamahalaan upang harapin ang epekto ng pandaigdigang krisis na may kaugnayan sa tensyon sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Sa katunayan, nagdeklara na ng State of Energy Emergency si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at bumuo na rin ng isang komite para tutukan ang mga hakbang sa pagresponde. Binigyang din ng mambabatas na hindi dapat isantabi ang tungkulin ng Kamara na busisiin ang mga reklamong maayos na inihain at inendorso lalo na't ito ay bahagi ng proseso sa ilalim ng konstitusyon. Samantala, ipinunto rin ng mambabatas na may mga hakbang ng ginagawa ang Kongreso tulad ng pag-aproba na sa pansamantalang pagsispinde sa excise tax sa langis upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo. Makatutulong din anya ito hindi lamang sa sektor ng enerhiya kundi pati sa transportasyon, kalusugan at iba pang industriya na umaasa sa imported na petrolyo. Bien, ayon din kay Representative Adyong na nararapat lang anya na pagtuunan ng pansin itong mga reklamo na impeachment complaint na inihain sa pangalawang Pangulo na dahil nagmula pa ang mga reklamong ito mula sa mga pribadong mamamayan at suportado naman ito ng ilang miyembro ng Kongreso. At yan muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Renya para sa 13 sa Tanghali ng Congress TV.